sa isang mundo kung saan lahat ay gumagamit ng magic, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Makikita natin ang isang kakaibang malakas na batang lalaki, sa kagubatan. Ang kanyang pangalan ay Mash. At ang kanyang pag-iral ay sumasalungat sa natural na kaayusan sa mundo. Nakatira siya sa isang kubo kasama ang kanyang ama na si Burndead, kung saan ine-enjoy nila ang kanilang buhay ng hiwalay sa karamihan. Nang umuwi si Mash, nasira niya ang pinto, nakalimutan niya kung tulak o pahatak ang kanilang pinto. Dahil dito, nagalit si Burndead, ngunit humingi agad ng tawad si Mash, nangako na aayusin ito. Sinubukan niyang ibalik ngunit sinukat niya lang ito sa frame ng pinto, na nagpalala ng pinsala. Pagkatapos nito, sabay silang uminom ng tsaa. At nalaman natin na si Mash ay iba sa ibang tao, dahil hindi siya marunong gumamit ng magic, kaya si Burndead ay nagsisikap na palakasin ang kanyang katawan, para makabawi. Pero hindi ito alam ni Mash, kaya nagtataka pa rin siya, kung bakit puro physical ang training niya. Lumabas si Burndead, ngunit binalaan si Mash na huwag pumunta sa lungsod, habang wala siya. Ngunit pagkaalis ng kanyang ama, agad siyang tumakbo sa lungsod, na nakasuot ng balabal. Gusto niyang subukan ang isang limited edition ng cream puff, mula sa isang bakery. Naglalakad siya sa paligid ng lungsod, kung saan nakikita niya ang mga tao na gumagamit ng mahika. Pero sa tingin niya, wala namang espesyal, dahil ang mga bagay na ginagawa nila sa mahika, ay maaari ding gawin gamit ang kanyang kamay. Nakarating si Mash sa bakery, at nasa sabik na mag-order ng ilang cream puff. Ngunit habang nagbabayad siya, ang lahat ng mga barya ay nakabaluktot. Napiga kasi ng kamao niya sa sobrang excitement. Pero sa tingin ng panadero, hindi dapat madaling mabaluktot ang barya. Inayos ito ni Mash, binalik ang mga ito, sa kanilang orihinal na anyo. At ang panadero ay nabigla. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nakuha na ni Mash ang kanyang pagkain. Ngunit, nang umihip ang hangin, at naihayag ang kanyang mukha sa publiko, ang lahat ay nagulat. Wala kasi siyang marka sa mukha. Samantala, makikita natin ang isang pulis na nagngangalang Brad, sa istasyon ng pulisya. Nagbabasa siya ng pahayagan tungkol sa Divine Visionary ngayong taon, isang titulong ibinigay sa nangungunang estudyante ng Magic Academy, na may kasama ring ilang promosyon at reward. Tumunog ang phone, at nabalitaan niya, ang tungkol sa isang lalaking naglalakad sa paligid ng lungsod, na walang marka sa kanyang mukha. Habang naglalakad si Mash sa kalye, nagtataka siya kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat. Ngunit habang kumakain siya ng kanyang cream puff, nabangga niya ang isang lasing na pulis, na nagngangalang Terry. At nadumihan niya ang uniforme nito ng cream puff, at ito ang nagpagalit sa pulis. Tinapik ni Terry ang pagkain mula sa kanyang kamay, habang patuloy itong nagagalit. Pinunit ni Mash ang uniforme ng pulis, ngunit talagang maganda ang kanyang intensyon. At sinabi niya kay Terry, na siya na lang ang maglalaban nito, para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Brad, at tinanong si Terry kung bakit siya nakahubad. Tumingin siya kay Mash sa pag-aakalang siya ang lalaking nabanggit sa ulat, kaya lumapit ito sa kanya. Ngunit agad namang dumating si Burndead, at hinila ang kanyang anak, at tumakbo palayo. Habang si Brad ay nagpatawag ng isang mahiwagang ibon, upang sundan sila. Pag-uwi nila, pinagalitan ni Burndead ang kanyang anak, dahil sa pagpunta sa lungsod, sa kabila ng kanyang babala. Pinatawad siya ni Burndead sa huli, ngunit pinarusahan niya si Mash, sa pamamagitan ng pagpapaulit sa kanya, ng kanyang gawain sa pag-eehersisyo. Sa pag-alis ni Mash ng bahay para magsanay, naisip ni Burndead na si Mash ay talagang isang mabuting bata, at hindi niya masisisi ito sa pagnanais na pumunta sa lungsod, dahil ginugol lang niya ang kanyang buong buhay, na nagtatago sa kagubatan. Iniisip ni Burndead kung paano haharapin ang mga pulis. Nang makita niya ang ibon ni Brad na nakatingin sa kanya, mula sa kanyang bintana. Biglang dumating si Brad kasama ang kanyang mga tauhan, at tinanong si Burndead, kung nasaan ang kanyang anak. Nakikita natin ang pagsasanay ni Mash sa kakahuyan, itinaas baba ang barbell na parang wala lang, at tinapos ang kanyang pag-eehersisyo, sa loob lamang ng 5 minuto. Bumalik siya sa bahay, ngunit nang bubuksan na niya ang pinto, narinig niya si Brad habang nagpapaliwanag siya, na umunlad ang mahika, dahil inalis na nila ang lahat ng mga tao, na hindi marunong gumamit ng mahika. Na tinatawag nila itong,
isang kinakailangang sakripisyo, para sa isang mas maunlad na mundo. Itinulak ni Brad si Bernadette, at sinasabi sa kanya, na ang pagtatago ng isang taong walang marka sa mukha, ay isang seryosong kasalanan. Ngunit tumanggi si Bernadette na sabihin sa kanila kung nasaan ang kanyang anak. Sa isang pagbabalik-tanaw, natutunan natin, na si Bernadette, ay palaging palpak, sa lahat ng kanyang ginagawa. Nagpapatuloy ito, hanggang sa kanyang pagtanda, at iniisip niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Nang biglang narinig niya, ang isang sanggol na si Mash na umiiyak. Napagtanto niya, na ang sanggol ay inabandona dahil wala itong marka. Iniisip niya na pareho silang hindi gusto ng lipunan. Kaya nagpa siya siyang palakihin ang sanggol bilang kanyang sariling anak. Habang sa kasalukuyan, si Bernadette ay sumisigaw, at sinabing, "Mash, tumakbo ka na." Kaya't sinimulan siyang bugbugin ni Brad. Ngunit nang malapit na siyang tapusin, si Mash ay winasak ang pinto, at sinuntok ang isa sa mga pulis, at tumalsik ito palayo. Nilapitan siya ni Terry, ngunit pinunit ni Mash ang kanyang uniforme, at sinampal siya ng paulit-ulit, hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Sinabi ni Mash na hindi siya tumakbo, dahil si Bernadette lang ang kanyang pamilya. Ngunit tinawanan lang siya ni Brad, iniisip niya na wala na siyang pagkakataon, dahil hindi siya marunong gumamit ng magic. Inatake niya ng spell si Mash, at ginamitan niya ng dragon. Ngunit, madali lang pinalihis ito ni Mash, gamit ang isang kamay. At hindi makapaniwala si Brad sa kanyang nasaksihan, at sinundan niya ito, ng mas malakas na spell. Ngunit sinampal ito ni Mash, dahilan upang ito ay sumabog sa ibang lugar. Patuloy na inaatake ni Terry si Mash, gamit ang kanyang magic. Habang pinapalihis ni Mash ang kanyang mga atake, at mukhang ang saya-saya niya. Kinuha niya ang wand ng kanyang ama, habang ipinagtatanggol ni Brad ang kanyang sarili gamit ang isang barrier, sa pag-aakalang gagamit si Mash ng magic. Ngunit binato ni Mash ang wand kay Brad, at nabasag ang harang, at naging dahilan para mapaluhod siya. Nagbanta si Mash na papatayin siya, sa susunod na pagbabantaan niya, ang kanyang pamilya. Ngunit nagmungkahi si Brad ng deal, kung saan mag-e-enroll si Mash sa isang Magic Academy, at maging isang Divine Visionary, para tanggapin siya ng lipunan. At sinabi niya na babakapan niya si Mash, dahil gusto niya ang gantimpala, na makukuha dito. Sinasabi niya na kung hindi nila tatanggapin ang kasunduan, sila ay hahabulin habang buhay. Kaya pumayag si Mash sa deal. Pumunta si Mash sa prestihiyosong East End Magic Academy, na may pekeng marka sa mukha. Kung saan siya kukuha ng entrance exam, kilalang-kilala iyon na may mahirap na passing rate, na wala pang 3%. Isang lalaking nagngangalang Lucci, ang tumitingin sa mga aplikanteng nagtipon sa field, na kinikilala ang ilan sa kanilang mga mukha. Nang bigla siyang makarinig ng malakas na ingay, at nakita niya si Mash, na nagbubuhat ng barbell, na para itong papel, na ikinatarante niya. Dahil hindi iyon ang lugar para sa kanya, para mag-workout. Kinolma ni Lucci ang sarili, muling tumingin sa field, kung saan nakikita niya si Mash na nagbabasa ng fitness book, habang ginagawa ang invisible chair. At napansin pa niya si Brad at Bernadette sa likuran niya, kung saan, binabantayan nila si Mash. At biglang lumitaw si Lucci, at nagpahayag, na siya ang mga ngasiwa sa pagsusulit. Ang mga estudyante ay natigilan, dahil kinikilala nila siya bilang isang napakagaling na salamangkero. Si Lucci ay natuwa, ngunit nagkomento si Mash na hindi kailangang magpasikat sa pagpapakilala. Dahil dito, gusto ni Lucci na bumagsak si Mash. Ipinahayag ni Lucci, na magsisimula na ang unang pagsusulit. Inutusan ang lahat na maupo, habang gumagamit siya ng spell para ihanda ang venue para sa lahat, na ikinamanghan ng lahat. Ngunit hindi humanga si Mash, sinabi sa kanya na maaari na lang niya silang dalhin sa isang silid, kung saan nakahanda na ang lahat. At dahil dito, lalo siyang kinasusuklaman ni Lucci. Nagsimula na ang pagsusulit, habang sinusuri ng mga aplikante ang kanilang mga papel, ngunit ang mga tanong ay gumagalaw sa pahina, na nagpapahirap sa pagbasa. Nalaman natin na ginamitan ni Lucci ng magic ang papel, kaya kailangan nilang alisin ang magic, para makapasa sa pagsubok. Iniisip ni Brad at Bernadette na si Mash ay tiyak na babagsak. Ngunit inutusan ni Mash ang mga salita, na huminto sa paggalaw. Habang dinudurog niya ang kanyang panulat, dahilan upang umayos ang mga salita, dahil sa takot, at natapos niya ang pagsusulit ng maaga.
At nagulat si Lucci, nang makitang ang lahat ay ganap na nakahanay. Patuloy na ginagamit ni Mash ang kanyang superhuman na kakayahan, para makapasa sa iba pang bahagi ng pagsusulit, na ikinagulat ng lahat. Habang nag-iisip ng paraan si Lucci, para maalis siya. Nagpalabas si Lucci ng isang maze, na lumitaw mula sa lupa, at nagbigay sa kanila ng 30 minuto upang makalabas. Isang batang babae na nagngangalang Lemon, ang lumapit kay Mash, at gustong sumama sa kanya. Kaya nagsimula silang maglakad ng magkasama, ngunit patuloy siyang nahuhulog sa mga bitag, at napagtanto ni Mash na wala siyang silbi. Habang nakatalikod si Mash, gumamit si Lemon ng spell, para pigilan siya, gamit ang Posos, at sinabi ni Lemon na may dahilan, kung bakit kailangan niyang ilayo siya mula sa goal. Ngunit si Mash ay madaling kumawala, dahil may mga dahilan din siya, para makapasa sa pagsubok. Pagkaalis niya, isang nilalang ang lumapit kay Lemon, at nagtatanong sa kanya ng isang bogtong. Ngunit hindi niya ito nasagot, kaya inatake siya nito. Ngunit sinuntok ni Mash ang nilalang, pinatumba ito ng isang suntok. Nagtataka si Lemon, kung bakit niya siya iniligtas, at ipinaliwanag ni Mash, dahil alam niya, kung bakit sila nandito. Dahil para sa isang katulad na dahilan. Kaya naaawa siya sa kanya. Nag-aalala si Lemon, na hindi nila makumplito ang maze sa oras. Pero may plano si Mash. Samantala, tiwala si Lucci na mabibigo si Mash. Ngunit biglang umuuga ang lupa, nang makarinig sila ng malalakas na ingay. Nabasag ang pader, at lumabas si Mash. At nalaman natin na sinira lang niya ang maze, upang lumikha ng 100. Yung ibang successful examinees, tinatawag siyang manloloko, sinasabihan siyang umuwi. Ngunit sinabi ni Lemon sa kanila, na hindi kasalanan ni Mash. Inamin niya, na nangako si Lucci, na ipapasok siya sa paaralan, kung pipigilan niya si Mash. Inamin naman ito ni Lucci na ayaw niya si Mash. Habang inilalabas niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, sinabi niya sa kanila na ibabagsak niya si Mash. At tanong ni Lemon sa kanila, kung gusto nilang hamunan ang desisyon niya. Abangan ang susunod na pangyayari, dito lang sa Mundo ng Magic.